Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 6 na pataas, nakikinig kami sa inyo. Mayroon kaming mga balita na tunay na magbabago ng inyong buhay ngayong Disyembre 2025. Mula sa Social Security System, mula sa GSIS, malaking pagbabago ang darating sa inyong bulsa. Kami ay narito upang sabihin sa inyo ng tapat at malinaw kung ano ang nangyayari, kung magkano ang tataas ng inyong pensyon at ito ang importante, kung paano kayo makakaiwas sa mga hidden charges at pagkawalang kilos sa pagkuha ng inyong pera. Ilang taon na kayong naghihintay, hindi ba? Ang inflation, ang presyo ng pagkain, ang gamot, lahat tumaas. Pero ang inyong pensyon, parang nananatili lang ngayon ang gobyerno ay nakinig na. At ngayong Disyembre, ang malaking pagbabago ay nagsisimula na. Pero may mga bagay na dapat ninyong malaman. Mga tristers, mga mamimili ng oras, mga dokumentong kailangan maghanda kami sa inyo. Makikinig kami sa lahat ng inyong katanungan at ibibigay namin ang sagot ng malinaw, walang gulong-gulong tulad ng usapan namin sa hapagkainan, kasama ang kaibigan. Pag-uusapan natin kung ano ang inyong dapat gawin ngayong taon upang huwag makaligtaan ang kahit anong pera na makukuha ninyo. Makinig kayo mga senior citizen. Malaking bagay ito. Ang SSS simula noong Setyembre 5 ay naglunsad ng tinatawag nilang historic pension reform program at hindi lamang ito basta anunsyo. Ito ang unang pagkakataon. Sa loob ng taon, 68 taon na ang SSS ay gumagawa ng 3 taong planado at nakabalangkas na pagtaas ng pensyon para sa lahat ng sabay-sabay walang sorpresa. Walang politika isang pagtaas. Lamang bawat taon hanggang 2027. Ito, ang ibig sabihin nito para sa iyo. Kung tumatanggap ka ng pensyon ng SSS ngayon at ikaw ay isang retirement pensioner o disability pensioner, makakatanggap ka ng 10% pagtaas. Hindi 5 por hindi 3%. 10 por bawat taon sa loob ng 3 taon. Pagdating natin sa 227, ang kabuwang pagtaas mo ay nasa humigit, kumulang 33%. Hayaan ninyong bigyan ko kayo ng isang totoong halimbawa para maintindihan ninyo ito. Ipagpalagay na tumatanggap ka ng paternalian 3 bawat buwan bago magsimula ang reformang ito. Iyon ang average para sa mga senior citizen na may edad 6 na po hanggang 8 si pagkatapos ng 3 taon ng 10 porong. Pagtaas na ito, bawat taon ay dagdag pa. Makakatanggap ka ng 6 na 548, hindi iyan tipo. Iyan ay PH6 na PH25 pa bawat buwan. Pagkatapos ng 3 taon, ang SSS ay magbibigay sa isang karaniwang retirado na tulad mo ng karagdagang 4 Dance 1 P40 mamula. Lamang sa mga pagtaas na ito, iyan ay totoong pera. Iyan ay mga grocery, gamot at kapanatagan ng loob. Ngayon kung ikaw ay isang survivor pensioner, ibig sabihin ay tumatanggap ka ng pensyon dahil may namatay sa iyong pamilya at sila ay miyembro ng SSS. Ang iyong pagtaas ay 5% bawat taon sa halip na 10%. So sa isang pagtaas pa rin at pagdating ng 2027 ay magkakaroon ka ng humigit, kumulang 60% pagtaas. Mahalaga rin iyon at narito ang bahaging nagpapakaba sa marami sa inyo. Nangangahulugan ba ito na gusto ng SSS ng mas maraming pera mula sa iyo? Tumataas ba ang iyong kontribusyon? Ang sagot ay hindi malinaw. Na sinabi ito ng SSS, mayroong moratorium sa pagtaas ng kontribusyon sa loob ng 3 taong panahong ito. Pareho ang babayaran mo, pareho ang babayaran ng iyong employer. Walang nagbabago maliban sa kung ano ang lumalabas sa iyo bawat buwan. Nanatiling matatag ang sistema at mas marami ang iyong nakukuha. Iyan ang kasunduan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga taong nagtrabaho sa gobyerno. Kung ikaw ay isang guro, nurse, clerk, sa City Hall, sundalo, sino man na nasa payroll ng gobyerno, ang iyong pensyon ay nagmumula sa GSIS, ang Government Service Insurance System. Ano ang nangyayari sa iyo sa Disyembre 2025? Medyo naiiba ang sitwasyon sa GSIS sa SSS at gusto naming maging tapat sa tungkol diyan. Hindi tulad ng SSS na nag-anunsyo ng malinaw at automatikong 10% pagtaas sa lahat ng buwis. Bawat taon hindi pa rin nag-aanunsyo ang GSIS ng formal na pagtaas. Sa porsyento o piso sa buong gobyerno sa parehong paraan. Nakakakita kami ng ilang mensahe sa social media na nagsasabing lahat ay makakatanggap ng PH5. Ngunit hanggat hindi naglalabas ang GSIS ng opisyal na circular, isang tunay na anyo na nilagdaan at inilalathala, hindi namin maipapangako sa iyo ang bilang na iyon. Iyan ang katotohanan. Gayunpaman nangako ang GSIS sa mga reforma
Mayroon silang programang tinatawag na Ginhawa for All, kaginhawaan para sa lahat at tinitingnan nila kung paano nila magagawang masas malaki ang mga pensyon. Kung ikaw ay isang pensyado ng GSIS, bantayan ang mga opisyal na anunsyo ng GSIS. Kapag naglathala sila ng isang bagay sa isang pahayagan o sa kanilang opisyal na website, iyon ang totoo. Huwag magtiwala sa chismis kahit na sabihin ng iyong kapitbahay na totoo ito. Maghintay para sa opisyal na salita. Ang alam namin para sa GSIS ay ito. Ang iyong pensyon, anuman ang halaga ay ibinabayad sa o tuwing ikawalong araw ng bawat buwan. Kung ang ikawalong araw ay tumapat sa katapusan ng linggo o pista opisyal, mas maaga itong iniuusad ng SSS upang matiyak na matatanggap mo ang iyong pera. Kaya markahan ang iyong kalendaryo. Ang ikawalong araw ng bawat buwan ay kung kailan dapat matanggap ang pera sa iyong bank account. Kung hindi, tawagan sila o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng GSIS, okay? Ngayon ay isang bagay na laging nagdudulot ng saya. SSS ka man o GSIS, sa Disyembre ay makakakuha ka ng bonus. Ito ay tinatawag na ikabuwang pensyon. Nangyayari na ito simula noong 1,8 bawat taon sa loob ng 36 na taon. Katumbas ito ng isang buong buwan ng iyong regular na pensyon. Kaya kung makakakuha ka ng PH 5,000 kada buwan, ang iyong tikaing trim buwan ay PH 5,000. Walang aplikasyon, walang mga porma, walang pagmamakaawa kusang dumarating ito. Noong Disyembre 25, darating ito sa inyong lahat. Naglabas ang SSS ng mahigit bilyong na buwang pensyon sa mahigit 3.6 na milyong pensyado. Nagsimula ng gumalaw ang pera noong huling bahagi ng Nobyembre. Kung ikaw ay isang pensyonado ng SSS na may mga contingency, date sa unang kalahati ng buwan, maaaring nakita mo na ang iyong ikaing buwan kung ang iyong kaarawan o contingency date ay nasa ikalawang kalahati ng buwan. Malapit na itong dumating. Suriin ang iyong bank account mula ngayon hanggang kalagitnaan ng Disyembre. Darating na ang pera. Totoo ito. Automatiko ito. Hindi mo na kailangang magtanong. Lumilitaw ito. Iyan ang tradisyon at nangyayari na naman ito. Makinig kayo. Ang iyang pagkuha ng pera ay isang bagay. Iyang pag-aalam kung kailan at paano ang lahat. Linawin. Natin ito para sa mga pensyon ng SSS, ang inyong regular na buwanang pensyon. Ang dumarating buwan-buwan ay batay sa pangalawa hanggang huling numero sa inyong SSS ID. Kung ang numerong iyon ay isa, ang inyong pensyon ay dumarating sa isang partikular na araw. Kung ito ay siyam, ito ay dumarating sa ibang araw. Hinahati ng SSS ang mga bayad sa buong buwan para hindi ma-overwhelm ang mga bangkok at hindi kayo lahat magsiksikan sa mga sangay sa isang araw. Kapag nag-apply kayo para sa inyong pensyon ng SSS or kapag tiningnan ninyo ang inyong SSS card, makikita ninyo kung anong araw darating ang inyong pera. Bilugan ang araw na iyon. Yan ang araw ng inyong pera. Para sa mga pensyon ng GSIS, mas simple ito. Ang ikawalo ng buwan. Bawat buwan iyan ang araw ninyo. Kung ang ikawalo ay Sabado, Linggo o holiday, inililipat nila ito sa huling araw ng trabaho bago ang ikawalo para makuha ninyo ito ng maaga hindi huli. Ngayon, paano nakakarating sa inyo ang pera? Meron kayong mga option. Maaari mo itong ideposito diretso sa iyong bank account. Maaari mong gamitin ang UMIDI card, ang ATM card na nakalink sa iyong mga benepisyo at mag-withdraw mula sa anumang BankNet ATM. Maaari kang humingi ng teke kung nakatira ka ng malayo sa isang sangay bagaman mas matagal ang mga tseke. Maaari ka ring gumamit ng mga e-wallets. Ngayon depende sa kung anong mga kasunduan ang ginawa ng SSS or GSIS. Ang punto ay piliin ang paraan na pinakamadali para sa iyo at siguraduhin alam ng bangko ang iyong na-update na numero ng account. Kung mayroon silang lumang numero ng account, ang iyong pera ay nakalagay sa isang holding area at kailangan mong maghintay at habulin ito. Huwag hayaang mangyari iyon. Ngayon may nararanasan tayong isang bagay na ikinababahala natin dahil nakita natin ang mga senior citizen na nawalan ng kanilang mga pensyon. Ito ang taunang kumpirmasyon ng mga pensyado o OP. Kailangang malaman ng SSS at GSIS na buhay ka. Kailangan nilang malaman na ikaw ang taong tumatanggap ng pensyon, hindi isang magnanakaw na gumagamit ng iyong pangalan. Kaya minsan sa isang taon hinihiling nila sa iyo na kumpirmahin. Pumupunta ka sa isang tanggapan ng SSS o ginagawa mo ito online sa pamamagitan ng website or app ng MySS. Ay ipapakita mo ang iyong mukha o magsusumit ka ng mga kamakailang patunay na ikaw pa rin.
Mapanganib ang hindi pagtanggap nito. Kung hindi mo kumpirmahin, maaari nilang suspendihin ang iyong pensyon. Iniisip nila na patay ka na o iniisip nila na may pandaraya at biglang walang dumarating na pera. Lumilipas ang mga linggo ng walang bayad. Natatakot ka. Pagkatapos ay kailangan mo silang habulin at matagal bago ito maayos. Para sa mga senior citizen na nakatira, malayo sa mga sangay o mga senior citizen na nahihirapan sa mga computer, ito ay isang tunay na problema. Ito ang gagawin mo. Markahan sa iyong kalendaryo kung kailan ang takdang pisa ng iyong akop. Huwag maghintay hanggang sa huling araw. Kung nakatira ka malapit sa sangay ng SSS o GSI, pumunta ng maaga sa buwan. Kung malakas ka sa paggamit ng computer at mayroon kang mapagkakatiwalaang apo o kapitbahay, gawin ito online. Ngunit gawin mo ito, huwag itong palampasin. Sinabi pa ng SSS na handa silang magpadala ng mga tauhan sa iyong tahanan kung ikaw ay matanda na o napakalayo, tawagan ang iyong sangay at magtanong. Huwag itong palampasin dahil pansamantala mong mawawala ang iyong pera. Ang isa pang panganib ay ang tinatawag na clawback. Hindi ito madalas mangyari ngunit maaari itong mangyari. Kung matuklasan ng SSS o GSIS na nagkamali sila sa iyong mga kalkulasyon, ilang taon na ang nakalilipas, maaaring hilingin nila sa iyo na bayaran ng mga sobrang bayad. Bihira ito ngunit nangyayari ito. Ang pinakamahusay na depensa ay ang magtago ng mga talaan alamin kung magkano ang dapat mong makuha. Kung biglang bumaba ang halaga at hindi mo alam kung bakit, magtanong. Pumunta sa opisina, huwag itong balewalain. Ang mabilis na aksyon ngayon ay makakaiwas sa iyong sakit ng ulo sa kalaunan. Ito ay isang bagay na ikinababahala ng maraming nakatatanda ngunit hindi kailangan. Sa Pilipinas, ang mga pensyon ng SSS ay ganap na libre sa income tax. Hindi ka nagbabayad ng buwis sa iyong buwan ng pensyon, zero, nakasulat ito sa batas. Ang mga pensyon ng GSIS ay libre rin sa income tax para sa mga manggagawa ng gobyerno. Isa ito sa pinakamalaking regalong ibinibigay sa iyo ng batas. Makukuha mo ang bawat piso na ibinabayad nila sa iyo. Ngayon may ilang iba pang pinagkukunan ng kita na maaaring buwisan. Kung nagtatrabaho ka ng part-time, kung meron kang kita sa negosyo, kung meron kang kita sa pagupa, ngunit ang iyong pensyon mismo mananatili itong iyo. Walang taong nagbabayad ng buwis ang tumatanggap ng bawas, ay hindi ka kailaman hihingin ng SSS at GSIS na magbayad ng buwis sa iyong pensyon. Kung may tumawag sa iyo na nagsasabing galing siya sa SSS o GSIS at sasabihin sa iyo na may utang kang buwis o kailangan mong magbayad ng bayad para ma-access ang iyong pagtaas ng pensyon, ibaba mo ang telepono. Manloloko iyan. Hindi ganoon ang paraan ng gobyerno. Kusang dumarating ang pera mo? Walang tagapamagitan. Hindi kailangan ng bayad para ma-activate ito. Ngayon, para sa mga gustong kumita ng higit pa mula sa sistema, may ilang programa. Nag-aalok ang SSS ng mga salary loan at calamity loan. Ang interest rate nito ay ibinaba na sa 7% simula noong 2.25. Mas mainam ito kaysa sa inialok ng mga bangko sa marami sa inyo. Kung kailangan mo ng pera sa panahon ng emergency, mas mainam ang SSS loan kaysa mangutang sa isang loan shark o gumamit ng credit card na may 20, 30 o kahit 50% porentong interest. Mayroon ding tinatawag na MySS Pension Booster. Isang voluntaryong programa sa pag-iipon. Ito ay para sa mga taong gustong magtabi ng dagdag na pera bukod sa kanilang regular na pension. Nag-aambag ka ng iyong makakaya. Lumalaki ito at kapag nagretiro ka, idinaragdag ito sa iyong pensyon. Hindi ito mandatory. Sorry, ito ay hindi para sa mga taong may dagdag na pera na gustong mag-ipon sa isang programang sinusuportahan ng gobyerno. Pero narito ang susi, huwag mapilitan sa kahit ano. Ang iyong regular na pension ay sapat na para maplano mo. Huwag hayaang kumbinsihin ka ng kahit sino na kailangan mo ang mga add-on na ito para mabuhay. Kapag ito ay mga option, hindi obligasyon. Panghuli, hayaan mong ibigay namin sa iyo ang listahan ng mga dapat gawin para hindi ka magkamali at mawala ang iyong pera. Una, i-update ang iyong impormasyon. Pumunta sa SSS o GSIS online o ng personal at siguraduhing napapanahon at tama ang iyong address, numero ng telepono, email at bank account. Mahalaga ito. Kung mayroon silang lumang address, hindi ka makakarating sa mga sulat. Kung mali ang bank account, mapupunta ang pera sa maling lugar. Huwag itong laktawan. Pangalawa, magtakda ng paalala sa telepono para sa petsa ng kumpirmasyon ng iyong AOP. Huwag maghintay. Gawin ito ng maaga sa buwan para hindi ka magmadali sa deadline.
Pangatlo, kung ang iyong pensyon ay hindi dumating sa araw na dapat itong dumating, huwag maghintay ng 1 linggo bago mag-check. Tawagan ang iyong bangko sa hapong iyon. Tawagan ang SSS o GSIS kinabukasan. Mas maaga kang mag-ulat ng problema, mas maaga nila itong maaayos. Pang-apat, kung may lumapit sa iyo na nagsasabing matutulungan, kanilang makakuha ng karagdagang pera o nagsasabing may espesyal na pondo na karapat-dapat ka, maghinala ka. Ang SSS sa GSS ay nag-aanunsyo ng sarili nilang mga programa. Hindi nila kailangan ng tagapamagitan kung parang napakaganda para maging totoo. Oo nga. Panglima, magtago ng simpleng talaan. Isulat kung magkano ang iyong kinikita bawat buwan. Itao ang iyong mga resibo mula sa mga pagwi-withdraw sa ATM. Kung may magbago, mapapansin mo at maitatanong mo kung bakit. Panganim, sumali sa isang grupo ng mga senior, citizen o organisasyon ng mga pensyon sa iyong komunidad. Nagbabahagi sila ng impormasyon. Nagtutulungan sila at madalas nilang alam ang tungkol sa mga scam o problema bago pa man ito kumalat ng labis. Ang pagiging bahagi ng isang grupo ay nangangahulugan na hindi ka nag-iisa dito. Mga kababayan, ang inyong pensyon ay inyong karapatan. Kayo ay nagtatrabaho. Kayo ay nagambag. Ngayon ang araw ninyo na ang pagtaas ng pensyon ay tunay, ang ikabuan ay tunay. Ang benepisyo ay para sa inyo. Pero kailangan mong manatiling matalino. Kailangan mong manatiling alerto. Kailangan mong panatilihing maayos ang iyong mga papeles at updated ang iyong impormasyon. Huwag mahiya na magtanong. Sa opisina ng SSS o GSIS, iyan ang dahilan kung bakit sila naroon. Huwag matakot tumawag. Huwag mahiya. Yung pera mo ay pera mo. Ngayong Disyembre 2025, asahan ng magagandang bagay. Asahan ang iyong mga pagtaas. Asahan ang iyong ikaingat buwan. Asahan na gagana ang sistema para sa iyo dahil dapat ito, ngunit maging handa. Maging handa at tandaan, magkakasama tayong lahat dito. Sumandal sa isa't isa. Magtulungan. Ganun tayo nabubuhay at umunlad. Maraming biyaya sa lahat ng inyong kababayan. Maging bantay, maging alaga ang inyong kinita. Kayo ay deserve ng buhay na may katiyakan at seguridad. Salamat sa pagkilala. Abangan ang susunod na update.